Noong nakaraang linggo, natutunan natin na kung paano tayo tinawag upang ipakita ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos sa mundo. At dito, nagbigay ng halimbawa si Jesus na tayo ay dapat maging ilaw at asin sa iba. Sa araw na ito, ang ating Bible story ay matatagpuan sa Genesis chapter 45 and 47 verse 1 to 12. Pagtutuunan din natin ng aralin na tayo ay pwedeng tumulong sa ating pamilya o kamag-anak na nangangailangan. Ang ating life verse sa araw na ito ay matatagpuan sa Isaiah chapter 58 verse 7. At ang panghuli, layunin ng ating mga aralin. Una, ilarawan kung paano tinulungan ni Joseph ang kanyang pamilya. Pangalawa, kilalanin kung sino sa mga nangangailangan sa ating pamilya o kamag-anak. Pangatlo, pumili ng isang bagay kung paano mo matutulungan ang iyong mga kamag-anak. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Okay mga bata, ngayon naman tayo muling mag-aawitan. Ang ating aawitin ay The Wise Man Built His House Upon the Rock. Okay, ganito yun ha, panoorin nyo muna ako. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock, and the rain came falling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house upon the rock stood firm. The foolish man builds his house upon the sand. The foolish man builds his house upon the sand. The foolish man builds his house upon the sand, and the rain came falling down. The rain came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house upon the sand washed away. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano iyon. Okay, ganito siya sa una. The wise man built his house upon the rock. Okay, uulitin lang natin siya ng 3 beses, and the rain came falling down. So, ganito siya. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rain came falling down. Pagkatapos, the rain came down and the floods came up. Ulitin natin siya ng 3 beses. Okay? So, the rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. And the house upon the rock stood firm. Okay? And the house upon the rock stood firm. Ngayon naman, sa foolish man naman tayo. So, ganito. The foolish man built his house upon the sand. Ganon. Ulitin natin siya ng 3 beses, and the rain came falling down. Okay, so ganito. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came falling down. Tapos, ulitin natin yung kanina, yung the rain came down and the floods came up. Ulitin natin yun ng 3 beses. Okay? So, the rain came down and the floods came up.
The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. And the house upon the sand washed away. Ulitin natin yun ha. And the house upon the sand washed away. Okay, nakasunod ba kayo? Ngayon naman, sabayan nyo naman ako. So, the wise man. The wise man built his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. And the rain came falling down. The rain came down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house upon the rock stood firm. The foolish man. The foolish man builds his house upon the sand. The foolish man builds his house upon the sand. The foolish man builds his house upon the sand, and the rain came falling down. The rain came down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house upon the sand washed away. Okay, nakasabay ba kayo? Ngayon naman, ulitin natin ng mas mabilis at mas masigla. Okay? So, the wise man, ready, sing. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. And the rain came falling down. The rain came down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house upon the rock stood firm. The foolish man builds his house upon the sand. The foolish man builds his house upon the sand. The foolish man builds his house upon the sand, and the rain came falling down. The rain came down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house upon the sand washed away. Okay, thank you. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Ngayon naman dadako tayo sa panalangin bago ang Bible story. Iyuko natin ang ating ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa mga blessings na patuloy niyo pong ipagkakaloob. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo pong bigyan ng wisdom ang teacher na maghahayag po ng iyong salita. Dalangin din po namin, Panginoon, na marami pong mga bata ang matuto sa inyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po sila at patuloy din na bigyan ng wisdom. Ingatan niyo po ang bawat isa at patuloy na pagpalain. Panginoon, kayo po ang manguna sa kanilang mga buhay at maging mga mabubuti po silang mga bata sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang komunidad. Panginoon, lahat po ito ay aming nilalapit sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Magandang araw mga bata. Meron ba sa inyo na nakapagpakita ng kabutihan sa mga tao na hindi nyo naman kaibigan o kamag-anak? Naalala nyo ba yung kwento ni Joseph mga 2 linggo na nakaraan? Tama, si Joseph ay ang pinakapaboritong anak ng kanyang ama. At ang kanyang mga nakatatandang mga kapatid ay nagkaroon ng matinding inggit sa kanya. Dahil dito, binenta siya para maging alipin sa Egypt. At doon nga siya ay naging alipin ng isang opisyal na hari na ang pangalan ay Potiphar. Pero ang Diyos ay laging kasama ni Joseph at siya ay ginawang matagumpay sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dahil din napatunayan na siya ay mahusay
at mapagkakatiwala ang manggagawa. Dahil dito, siya ay ginawang tagapamahala ni Potiphar sa lahat ng kanyang pag-aari at dahil kay Joseph, lumago ang kanyang mga yaman. Ang ating kwento ay manggagaling sa Genesis chapter 45 and 47 verses 1 to 12. Si Joseph ay may magandang pangangatawan at kaaya-ayang muka. Kaya naman, ang asawa ng kanyang amo na si Potiphar ay nagsimula siya mapansin at gustuhin. Pero tinanggihan siya ni Joseph dahil ito ay kasalanan sa Diyos at sa kanyang amo na nagtitiwala sa kanya. Noong napagtanto ng asawa ni Potiphar na hindi niya matutokso si Joseph, siya ay nagsinungaling sa kanyang asawa at sinabi na si Joseph ay nagtakaang gawan siya ng masama. Si Potiphar ay galit at pinatapon niya si Joseph sa kulungan kahit na siya ay inosente at walang ginawang masama. Pero ang Diyos ay na kay Joseph kahit sa kulungan. Ang gwardiya sa kulungan ay mabait kay Joseph at ginawa siyang tagapamahala ng iba pang mga preso. Dahil dito, nabigyan siya ng pagkakataon na makilala ang dalawang importanteng opisyal ng paraon o hari ng Egypt sa kulungan. Nalaman nila na si Joseph ay may espesyal na abilidad na malaman ang kahulugan ng mga panaginip. Isa sa mga opisyal ay napatawad at naibalik sa kanyang pwesto sa palasyo at ng paraon ay nanaginip at nangailangan ng tagasalin ng kanyang panaginip o magbibigay ng kahulugan sa kanyang napanaginipan. Ang opisyal na ito ay nagrekomenda kay Joseph. Ang panaginip ni Paraon ay nanggaling sa Diyos para ipakita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Merong 7 taon na masaganang ani sa Egypt at susundan ng 7 taong kakilakilabot na taggutom. Pinaliwanag ito ni Joseph sa hari at iminungkahi na ang mga Egyptians ay mag-impok ng 20% ng kanilang ani sa loob ng 7 taong masagana. At pag dumating ng 7 taong taggutom, ang mga tao ay meron pa ring makakain. Ang paraon kasama ng kanyang mga opisyal ay napahanga kay Joseph sa karunungan taglay na galing sa Diyos. Kaya naman siya ay hinirang na maging gobernadora sa buong Egypt. Dumating ang masaganang taon sa pamumuno ni Joseph, ang mga opisyal ni Paraon ay nangolekta ng 20% sa masaganang pananim mula sa mga ani ng mga Egyptians at ang mga ito ay inimbak sa mga syudad. At pagtapos ng 7 taon, dumating ang malubhang pagkatuyo ng mga lupa. At ang mga Egyptians ay hindi makapagtanim ng mga pananim sa kanilang mga lupa. Pero hindi sila nagutom dahil ibinukas ni Joseph ang mga imbakan sa bawat syudad at nagbenta ng mga ani o pagkain mula roon. Ang taggutom ay laganap kaya ang mga tao sa ibang bayan o bansa ay pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain kay Joseph. Isang araw, habang si Joseph ay nangangasiwa sa pagbebenta ng mga ani sa mga tao galing pa sa ibang bayan, nakita niya ang kanyang 10 nakatatandang mga kapatid kasama sa mga bumibili. Pero hindi nila nakilala si Joseph, dahil si Joseph na ngayon ang isa sa pinakaimportanteng tao sa Egypt, maliban kay Paraon. Sila ay yumukot lumuhod sa kanya. Noong una, si Joseph ay hindi nagpakilala sa kanila. Siya ay nagsasalita gamit ang lengguwahe ng mga Egyptians at gumamit din siya ng mga tagapagsali ng kanyang salita kapag siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Pinagbintangan niya din sila ng mga espiya at sila ay kinulong sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, sila ay pinakawala ni Joseph at sinabihan sila na huwag silang bumalik hanggat hindi nila kasama ang kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Binigyan ni Joseph sila ng mga butil ng ani para iuwi sa kanilang mga pamilya, pagkain nila sa kanilang paglalakbay,
At patagong inutos ni Joseph ang kanyang utusan na ibalik ang kanilang pera na pinangbayad sa kanilang mga sako. Nang sila ay bumalik kasama na si Benjamin, inimbitahan sila ni Joseph na maghapunan sila sa kanyang tahanan. Pero sinabihan ulit ni Joseph ang kanyang mga utusan na itago ang pilak na tasa sa sako ni Benjamin. Kinabukasan umaga nang ang mga magkakapatid ay pauwi na, hinabol sila ng utusan ni Joseph at sila ay pinagbibintangan na ninakaw ang mga pilak na tasa ng kanilang amo. Pero ito ay tinanggi nila. Pero noong nakita ang tasa sa sako ni Benjamin, sila ay nalungkot at natakot. Kaya sila ay bumalik, sinamahan si Benjamin pabalik sa bahay ni Joseph. Kung sino man ang nagnakaw ng aking tasa, ay magiging alipin ko na, pahayag ni Joseph. Kayong lahat, pwede na kayong umuwi maliban kay Benjamin. Subalit ang mga kapatid ni Joseph, imbis na iwan nila si Benjamin, hinalok nila si Joseph na sila man din ay maging alipin nito. At nang sinabi ni Joseph kung sino lang ang kumuha ng tasa, siya lang ang magiging alipin niya. Isa sa kanyang mga kapatid na si Judah, inalok na siya na lamang ang makulong kapalit ni Benjamin. At nang ito ay mapagtanto ni Joseph, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili at siya ay umiyak. At sinabi sa kanyang mga kapatid na siya ay si Joseph. Noong una, ang kanyang mga kapatid ay takot na takot. Pero sabi ni Joseph, huwag kayong mabahala at huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito para sagipin ang buhay ng iba. At sinabi sa kanila ni Joseph, na dali ng kanilang ama at ang kanilang mga pamilya sa Egypt. Meron pang 5 taon, na taggutom ang paparating at gusto niya siguraduhin ang kanyang pamilya at kamag-anak ay mayroong sapat na pagkain makakain. Nangako siya na iingatan niya sila at ibibigay ang pinakamagandang pastulan sa Egypt para mapapakain nila ang kanilang mga alagang hayop. Umuwi ang kanyang mga kapatid para kunin ang kanilang ama at ng kanilang mga pamilya. Binigyan sila ni Joseph ng mga damit, pagkain, mga kariton, o bagon para sa kanilang mga asawa at ang maliliit na anak para sakyan. At nang nakita muli sila ng kanyang ama pagkatapos ng pagkakahiwa-hiwalay ng maraming taon, niyakap niya ang kanyang ama at umiyak na matagal. Tinupad ni Joseph ang kanyang pangako sa itira niya ang kanyang ama at pamilya sa rehiyon ng Goshen, kung saan sila ay malayang maaalagaan ang kanilang mga alagang tupa at nagsustento din sa kanila ng pagkain sa loob ng panahon na taggutom si Joseph. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up Kamusta mga bata? Ngayon naman ay dadako tayo sa relation to life. Hindi ba kamangha-mangha na kung paano ang Diyos ay hinanda ni Joseph sa tamang lugar at tamang oras sa Egypt? Naniniwala ba kayo na alam ng Diyos kung anong mangyayari sa hinaharap? Tama kayo dyan. Sinabi ng Diyos na alam niya ang plano ng iyong hinaharap at gusto kanyang maging masagana at bigyan ka ng pag-asa. Tulad ni Joseph na ginamit ng Diyos para sagipin hindi lamang ang Egyptians, pati na rin ang sarili ng pamilya at kamag-anak. Maaari sa pamamagitan ng mga simpleng bagay katulad ng pagbigay ng inyong mga laruan at damit sa mga pinsan nyo na hindi kayang bumili ng bagong laruan at damit o hindi hamak ng mahalaga din na ibahagi sa mga natin sa buhay ang tungkol sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. to the God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our Magandang hapon mga bata. Ngayon naman, ang ating application, kumuha kayo ng papel. Tupiin ninyo ito sa gitna. At sa unang bahagi, sa kaliwang parte, isulat ninyo ang 3 tao na gusto ninyong tulungan at ibahagi ang inyong pagpapala. Sa pangalawang bahagi naman, dito natin isulat ang mga bagay na gusto ninyong ibahagi sa kanila. Katulad nito, example to ni Ate Kati ha.
Sa unang parte o sa kaliwang bahagi, isinulat ko yung 3 tao na gusto kong tulungan. Una, si James, pangalawa si Peter, at pangatlo si John. At sa kanang bahagi naman, isinulat ko yung mga bagay na gusto kong ibahagi sa kanila. Para kay James, sinulat ko, maglalaan ako ng oras araw-araw para siya ay ipanalangin. Para naman kay Peter, sinulat ko, ibibigay ko ang iba kong damit at laruan. So, para naman kay John, isinulat ko naman, itatanong ko kung may mga bagay siya na kailangan niya ng tulong. Marami pa tayong pwedeng ilagay dito na pwede ninyong maisip para itulong sa ating mga kamag-anak, pinsan o kaibigan. Pero, bago ka ang lahat, humingi muna kayo ng permiso sa inyong mga magulang kung pwede ang mga bagay na inyong naisip para itulong sa kapwa ninyo. At pag kayo ay natapos na sa inyong sinulat, pumili kayo ng isa sa inyong nasulat at gawin sa linggong ito hanggang mabuo ang lahat ng isinulat nyo para sa mga susunod na linggo. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to the Mga bata, ang ating verse sa araw na ito ay matatagpuan sa Isaiah 58 verse 7. Babasahin ko muna at sundan niyo muna ng inyong mga mata. Isaiah chapter 58 verse 7. It is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house. When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Sa Tagalog, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao? Sinasabi sa ating verse, mga bata, na bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, tayo dapat ay nagmamalasakit sa mga nangangailangan, lalo na sa ating mga kamag-anak na kapuspalad at maging sa ibang tao din. Ngayon, mga bata, tayo ay magme-memorize na ng ating verse. Ang ating gagawin, lahat ng word na nagsisimula sa letter T ay lalagyan natin ng thumb up sign. Okay, for example, sa ating unang linya, it is not to deal thy bread to the hungry. Nag-gets nyo? O ngayon, simulan na natin at sundan nyo ako. Isaiah chapter 58 verse 7. It is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house. When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Nakuha ba mga bata? O, ulitin natin ha. Isaiah chapter 58 verse 7. It is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house. When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Yan mga bata, magaling. Sa lahat na nakasunod, bigyan natin kayo ng 3 palakpak. Yan, very good. Basta ulit-ulitin nyo lang mga bata, pwede rin na ibahin nyo yung sign na gagamitin nyo, pwedeng heart, o kaya kahit anong gusto nyo. Kaya ganito na lang. Paalam. And God bless. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our Ayan mga bata, para sa ating opening, babasahin ko muna ang Acts chapter 20, verse 35. Sabi dito, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said,
It is more blessed to give than to receive. Mga bata, alam natin na pinagpapala ng Diyos ang mga Kristiyano na nagbibigay ng may kagalakan sa kanilang puso. Bakit kaya mga bata na mas nakalalamang ang kagalakan nating nararamdaman pag tayo ay nagbibigay kesa sa tayo ay may natatanggap? Alam niyo ba mga bata na malayang ibinibigay ng Diyos ang hangin, sikat ng araw, ulan, at buhay sa lahat ng tao, mabuti man o masama. Yamang lang ang ating amang nasa langit ay masayang nagbibigay. Gusto niya na ganun din ang ating magiging pag-uugali, lalo na sa pagdating sa ating tithes and offering sa ating simbahan para sa kanyang kapulihan. Ngayon naman mga bata, ilagay natin ang ating tithes at offering sa ating offering box. Tayo ay lumuko, tumikit, tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na ibigay mo. Salamat po sa mga buhay ng mga bata na sila po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng kanilang tithes and offering. Salamat po sa kanilang puso at sila po ay may kagalakan na nagbibigay sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at hanggang sa kanilang paglaki, madadala nila ang inyong turo patungkol sa tithes and offering. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up. Ngayon mga bata, sa ating pagtatapos sa araw na ito, tayo ay manalangin. Ipikit natin ating mga mata at iiko natin ang ating mga ulo. Ama, dakila sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito na napag-aralan po namin ang buhay po ni Joseph. Kung paano po kayo gumawa at inihanda ang buhay po ni Joseph para sa kanyang pamilya. Ganun din po ang mga batang ito, Panginoon, na aming tinuturuan. Naway ihanda mo po ang kanilang puso, ang kanilang isipan para sumunod at maglingkod po sa inyo. Dalangin din namin naway ang mga salita mo ay manatili sa kanilang puso hanggang sa kanilang paglaki. Pinupuri po namin kayo at napapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Ito po lahat aming pinasasalamatan at nilalapit sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to Ako po ay susunod sa aking mga magulang at iiwasan ko din gumawa ng mali. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay. At susunod din po ako pag inuutosan po ako na hindi nagrereklamo. Today, I'm helping my nanay to fix our bed. Hindi kami po aawan ng makapatid. At saka po, kami po ay magiging mabait na bata palagi. Ako po ay susunod sa mga